Bale, ito sana gagawin kong case ng ating LiFePO battery. Ayan. Na-cut ko na to. First time ko lang kasi na-cut na to. Hindi ko inaasahan na may divider pala sa gitna ito. Ayan. Siguro ito kakat ko na rin. Yan, ito yung mga tingga na nakuha ko sa kanya. Yun, medyo marami din tingga niya sa loob. Ayan. May mga papel to sa loob. Nilinis ko na rin. Ayan siya. Kasi ito nga pala yung nag-itsura niya. Ano? May divider pala siya sa gitna. Ayan, gamit yung ating grinder. Baka i-grind ko to. Hindi ko alam kung paano. Basta kailangan matanggal natin to para mapasukan natin ang LiFePO battery. Yan, medyo 150 pesos din kasi ito sa online yung talagang nakaayos na siya. Dahil DIY nga gagawin ko, bala ko sana itong gamitin. Ito mga magdi-DIY nga tayo dito ng motorcycle battery. Mabilis na malobat yung battery ng ating motorcycle, no? Ito yung kanyang dating nag-DIY na lang ako. Tinanggalan ko lahat siya ng laman. Ayan, ito yung dati nating motorcycle battery. Ito isa yung acid, nilalagyan siya ng tubig para mag-activate yung ating battery. Ayan. Sinira ko, kailangan ma-open ko sa lahat para yan, open siya lahat para mailagay natin tong ating mga LiFePO battery. Ito na kasi nauuso ngayon na battery. Medyo makunat kasi ito unlike sa mga acid battery. Ayan. Meron tayo ng BMS yun. Hindi tayo pwede maglagay ng BMS. Once kasi na nag-start tayo ng motor, medyo malakas umigop yun. Mag-shut off yung ating BMS, hindi na mapapakinabangan to. O kaya i-charge muna siya bago siya ulit umanda. Kaya ang lalagay lang natin isa, ito lang, active balancer, no? Active balancer 4S. Ayan. 4S, 6 ampere. Ayan. Yan yung ating lalagay dito sa ating LiFePO battery. Ayan, gagawa tayong LiFePO battery para sa ating motorcycle. At isa pa, pag dumating kasi sa atin ito dumating sa akin itong LiFePO battery na ito, kailangan siya naka-top balance siya. No? Kailangan, ang apat na yan, same lang yung voltage na lumalabas sa kanya. Ito, chinek ko na rin kanina to galing at gamit yung ating multi-tester. At meron siyang 3.3. Same siya. Yung apat na yan, same siya na meron siyang 3.3 volts. Ayan. Kasi ito is 3.2. Ayan. Kailangan siya magkaroon siya ng individually dapat meron siyang balance na voltage kasi kung hindi siya itatap balance muna natin siya bago natin siya i-set up. Pagka-top balance lang naman niya yung apat na positive, ayan, pagkukunekin lang natin siya. Ayan, pagkukunekin natin lahat ng apat na positive pati yung apat na negative. Di na ako gumamit dito ng tabbing wire o yung nabibili na para dito sa ating terminal, ano. Ito pati itong tornilyo na ito hindi na ako bumili. Ayan. Meron naman ako dito kasi mga tornilyo, yun lang ginamit ko, tsaka rito, nut, ayan. Nilagyan ko na lang din siya ng mga nut. Ang gagamitin ko rito, ito, sa ating mga flat cord, ayan. Copper to, na round copper. Ito na lang gagawin kong pinaka-connection ng ating battery. Yan, setup ko lang to. Tapos pakita ko ulit sa inyo kung paano natin to sinet up. Ito na, setup na natin yung ating apat na batteries, ano. Ganyan lang ang setup niya, no. Ang papasin nyo nga rito, alternate yung kanyang rito, terminal. Papasin nyo rito is positive. Positive kasi yung may balot, no. Ito may balot ng white. Ito yung positive. Then, itong open is negative, positive, negative. Ayan. Ganyan lang naman yung ating setup niya, no. Sa wiring connection niya naman, gamit ko nga rito yung ating round copper, no. Ayan, dito yung negative. Ikot lang yan. Positive, ganun lang siya. Ganun yung kanyang, para nga pagka diniretso natin siya, parang nakadiretso lang siyang ganyan. Ayan. Ayan. Bali, parang ganyan lang magiging itsura niya kapag sa connection natin. Ito yung negative, kailangan lumabas sa positive. Ayan. Parang connection lang siyang ganyan. Ayan. Kaya tinatawag siya na 4S, 4 series battery. Ayan. After nyan, ikot lang natin siyang pag ganito. Ayan. Ginanon ko lang muna siya para makita natin yung kanyang connection para madali, ano. Inipit ko lang siya rito ng kanyang mga bolt and nut, no. Yan, kasi mas medyo mahirap siya tingnan kapag nakaganire siya. Yan, ganun lang. Ayan, oh. Kaya naman sa pagkagantong copper wire na round, ayan, oh, na ayos natin siya, no, bago, ayan, oh. Ganyan magiging itsura niya, no. Tapos lalagyan natin siya para magkasya sa rito sa ating battery case. Ayan. Yan, ganyan yung tsura niya. Yan. Ngayon, wiring na natin siya para sa ating active balancer. Ayan, ito nga yung ating active balancer, no? Yan. I-wiring lang muna natin siya rito. Ito na yung ating wiring, no? Pero hindi pa nakaset up sa ating active balancer, no? Dito natin siya ilalagay. Ayan, meron itong, ayan. Ayan, may tornilyohan siya rito. Ayan. Tornilyohan siya rito para sa ating active balancer, no? Bali, sinetap ko muna yung mga wiring niya. Kung papasin nyo yung kabilang dulo, yan, wala siyang naka-excess na
open wire, no? Hindi ko muna siya nilagyan ng open wire kasi hindi pwede magkadikit yung mga portion na dito. Kasi pagka nagkadikit yan, mag-spark yan. Kaya hindi ko muna siya nilagyan ng open wire lahat ng dulo niya. Ayan. Gumamit din pala ako dito ng malaking wire para sa ating main negative. Ayan. Ito yung pinaka-negative natin. Papunta na dun sa ating terminal ng battery. Ito naman yung ating isa pang wire para sa atin na mga battery naman para sa ating main. Ayan. Bali dito sa main negative tsaka sa main positive, dalawa wire niya. Ito sa negative, dalawa wire niya. Ayan. Dalawang wire. Tapos dito sa positive, dalawa rin yung wire niya. Yan. Yan, dalawang wire din siya, no? Tapos, kung ito yung negative natin, yung likod na to, dito, may mga wire na rin yan. Ay, papansin nyo, yung dalawang mga join na yan, may isang wire siya dito. Ayan, naka-join siya rito, meron siya isang wire. Yung pinag-join natin, no? May isang wire siya. Pag binaliktad natin to, ayan, bawat join may wire. Ayan. Itong isang join na to, may wire din siya. Ayan. Tapos sa kabilang join din siya, mayroon din siyang isang wire. Ayan. Dito na iikot yung ating B1, B2, B3. Ano? Dito na iikot yun. Kung mag-start tayo dito sa may ating negative. Ayan. At dito sa negative, yung likod na to, yun yung ating, ito kasi yung B negative. B1, yung likod na to, is B1. Ito yung negative. So, ito yan. Ayan, itong wire na to, ito, tingnan natin ito yung negative. Yung wire na to, sa ilalim, ito yung negative. Itong wire na to, tumakbo siya rito. Ito. So, ito yung, ayan, B1. Ito yung B1. Ito yung B1, no? Ayan yung B1. Tapos, yung, ito yung B1, ito yung negative. B1, iikot siya rito. Sa likod, kabila naman na to, nandito naman ating B2. Dito. Ayan, ito nga ating B2. Ayan. Kung magiging ganyan, ito yung ating B2. Ayan. Tapos, iikot na naman siya rito. Yung likod na naman na to, yun yung ating B3. Yun. Ayan. Ito yung B3. Ito yung B1, B2 yung nasa harapan. Ito yung B3, ano? B1, B2 yung nando sa may harapan. Ito yung ating B3. Ayan. Ito yung ating B3. Yung B4 natin, ito yung B positive. Ayan, ito yung ating B4. Ayan, B4 kasama yung ating isang wire na makapal para naman papunta sa ating dito sa ating ayan, sa main. Ayan, papunta sa ating positive, ano. Ayan, ganyan yung wiring niya. Ngayon, i-set up natin siya rito sa ating dito. Ayan. I-set up na siya rito bago natin siya ilagay dito sa ating active balancer. Sa active balancer natin, ayan, meron din naman ito naka-indicate sa likod niya. Ayun. Okay. Ayan o, 1. Wala siya naka-indicate dito no B1 pero may nakalagay sa kanya 1. Ayan, 1. Ayan, 1, 2, 3, and 4. Ayan. Yan yung nakalagay sa ating, ayan. 1, 2, 3, 4, no? Ayan, ayaw mag-focus. Ayan. 1, 2, 3, 4. Yan yung nakalagay sa ating active balancer, no? Ayan. Ayan. Tapos, ayun, papansin nyo nga rito, sa active balancer, ayun yung B4, yung 4 niya. Yung 4 niya, ayun, papunta rito. Okay, nakalagay. Ito yung, ito. Wala siya naka-indicate dito kung nasan yung positive, negative. Ayun. Ayun. Meron pala siya naka-indicate dito na negative, ayun. Ito yung negative niya. Ayun. Negative. Dito yung negative. Susunod yung B1. Susunod yung B2. Yung B3. And then dito yung ating B positive, no? Yan. Dito tayo mag-start sa kaliwa. Ayan. Pag nakarap sa ating ganyan, nakababa tong terminal, dito yung B1 o yung ating B negative, ano? B negative. Susunod-sunod na yan. B1, B2, B3, B positive. Ayan. Ganyan yung ano niya. Kasi may indicate dito na negative sign, no? Ayun. Yung ganun yung kanyang setup ng ating active balancer. Ito mga bolt na to. Ito may nilalagay siya rito plastic Plastic holder yan. Ito yung ating plastic holder para dito sa ating mga hole. Ayan. Ayan. Yan, setup lang muna natin yung ating wiring. Yun, set up na natin sa ating thermal block, no? Ayan.
Yun, terminal block. Ayan, sa socket natin o na-set up na natin. Pagka ganito, ganyan itsura ng ating ayan. Ayan, kailangan ayan, meron naman kasi itong pin, ayan papansin niyo may pin siya sa taas. Para dito, hindi ito pwede magkabaliktad, no? Pagka kasi baliktad to, hindi papasok. Ayan. Papansin niyo ito yung block. Ayan. Ito yung block niya. Diyan tayo nag-start sa negative. Ayan. Ayan. May negative sign siya rito. Ayan. Ganyan yung kanyang lagay. Ayan. Ganyan. Ayan. At bago natin siya isaksak dito, padaanan muna natin siya ng tester para makasiguro tayo na tama yung ating pag-wiring, no? Ayan, kailangan matapadaanan natin ng tester bago tayo isalpak sa ating active balancer. Ayan, sa pagtetest na to, dito siya, ito yung negative niya. Ito yung negative probe natin. Tusok natin siya rito sa unang tornilyo. Ito yung 1. Sa pinakadulo niya, dapat magkaroon siya ng 12 volts, no? O 15 o 14 volts. Ayan. Ayan, naka-reading nga tayo rito ng 13.33 volts, no? Yan yung pinagsama-samang apat na piraso na ating 33.3 volts, ano? Yan yung kanyang pinakasum niya, no? Yan. Sa una, ayan, papansin yan, yung una, kailangan magkaroon to na reading na 3 volts. Yan, 3.3 volts. Ayan, papansin nyo, tama naman. 3.3. Yan kasi yung ating B1, ano? Yung susunod na tornilyo, ito yung ating B2. Yan. Ayan, 6.66 volts. Ayan. Kailangan ganyan yung mag-reading niya, no? Tapos sa susunod naman na tornilyo, ayan, 10 volts. Ayan, tama naman. Tapos susunod, ayan, 13.33 volts. Ayan. Dapat ganun yung kanyang mag-reading. Hindi pwedeng dito pa lang tayo natutusok. Nakasukat agad tayo na 10 volts or 6 volts. Hindi pwede yan. Dapat tamang-tama lang. Nasa 3 volts lang tayo. Una maka-reading. Ayan. 3 volts muna. Then sa susunod 6. Ayan. Papataas. Ayan. 10. Then, ayan. 13.33 volts. Ayan. Dapat ganyan yung ating actual reading ng ating parang bago natin isalpak sa ating active balancer, no? Ayan, ganyan yung pagkasalpak natin yan. Ayan, nag-tornilyo. Then, sasaksak lang natin siya rito. Sabi ko, hindi naman ito pagkakabaligtad kasi gawa nga na ito ay mayroon siyang kontil. Ayan, may mga kontil siya rito, no? Ayan, kaya hindi natin siya pwedeng magkabaligtad, hindi siya papasok. Kaya ganyan. Saka ma-indicate natin, nandito yung ating main negative. Mayroon hindi siya dito naka-indicate na negative sa ating active balancer, no? Ayan, ganyan. Salpak lang natin. Ayun. Ayan. Nakasaksak na tayo dito. Ayan. Trabaho nga pala ng ating active balancer para mag-equal. Pagka nag-charge tayo, maging equal yung pagka-charge ng ating apat na battery na yan. Once kasi nawala tayo na to, na naka-direct tayo rito, masisira lang din yung ating life of battery. Ano? Kasi gawa nga ng hindi pantay-pantay yung ating pasok ng kanyang charging dito sa ating battery. Kaya ito ginawa para maging equal yung pasok ng charging sa bawat isa na ating battery. Kaya nga kung papansin nyo, sabi ko kanina before tayo mag-start, etong ating battery, kailangan pa natin siyang ipagsama-samahin lahat ng positive, pagsamasamahin naman ang negative para magkaroon siya ng equal balance ng ating voltahe, no? Bago natin siya pagsama-sama. Kasi once kasi itong bawa, ito, nasa 3.33 volts. Ito naman sa 3 volts lang. Ito, nasa 2.7. O yun. Masisira yan. Hindi natin siya pwedeng i-arrange o ilagay yung ating 4S nang hindi equal yung voltage sa dumadaloy sa bawat isa sa kanya. Kaya kailangan natin muna siyang parallel connection para maging balanse yung voltahe na mapasok sa bawat isa sa kanya bago tayo mag-proceed sa ating 4S connection para hindi rin masira yung ating active balancer. Ayan. Ganun lang naman yung ating pagsisetup ng ating battery, motorcycle battery ngayon. Gawin na natin ng paraan dito kung paano natin siya ilalagay itong ating active balancer, kung paano siya magkakasya. Dahil sa DIY nga lang to, hindi na ako bumili ng battery case. May kamahalan din kasi, nasa 150 pesos. Sayang naman to, kaya tatapon natin. Kaya, mamit lang muna ako na to. Ayan. Gawan ko lang muna ng paraan kung paano to may iayos, no? Dito na-cover na natin yung ating life of battery. Gumamit lang ako dito ng interior. Kaya din wala pa naman kasi ako napibili na para dito sa mga takip na yan. Yung mga insulation niya talaga na proper insulation, wala ako. Kaya gumamit tayo dito ng mga interior lang. Ayan. Tsaka ko siya
Siyempre, electrical tape para iwas shortage. Ayan, yun lang naman ang iniwasan natin dito, yung ma-short siya, yung magdikit-dikit yung kanyang mga terminal. Yan, magkakos kasi yan ng spark. Kaya interior para safe na safe talaga siya. Yan, tapos kasi hindi naman natin makikita yan kapag nandito na sa ating boxes, no. Yan, dahil sa DIY nga lang naman to. Yan, first time lang naman natin gawa. Kaya interior na lang muna for the meantime. Pero once na kung halimbawa at mayroong gustong bumili sa atin na to, iaayos na natin yung ating set-off, yung pangbenta na talaga siya. Pero dahil nga rito, kailangan gusto ko muna sana siya masubukan para masabi talaga natin na talagang matibay siya or makunat talaga siya. Subukan natin yung ating ginawang LiFePO battery, Ito. Sinubukan natin dito sa 12 volts na electric fan. Ayan. 12 volt electric fan to. Ayan. Max power yung ating electric fan. Bali, orasan natin kung gaano nga baka kunat yung ating LiFePO battery. Kasi natin kung gaano nga baka tagal malolobat yung ating LiFePO battery. Ayan. 1 PM. 1 PM. Naka full max yung ating electric fan. Ayan. Ayan, bali 215 o 214 na. Ayan, 215. Hindi pa nagbabago yung ating ikot ng ating electric fan. 1 hour na siyang tumatakbo. Hindi pa rin siya nalolobat. No? Ayan, naka full volume, naka full pa rin. Max power pa rin yung ating electric fan. At tignan pa natin kung gaano pa, ilang oras pa itatagal na to. Ayan, bali 2 hours na siyang tumatakbo, no? So, time check, 3:06. Ayan, 1:05 natin to binuksan. Ayan, 3:06 na siya ngayon, kaya 2 hours na siyang tumatakbo. Ayan, pero maganda pa rin naman yung ikot niya, pero humina na siya ng konti. Ngayon, tetester natin siya kung ilang volts pa ba to. Okay. Ayan, 10 volts na lang siya, no? Ayan, medyo bumaba na talaga yung voltahe niya, kaya medyo humina yung ating electric fan. Ayan, 2 hours na siyang tumatakbo, pero malakas pa rin naman siya. Pero hindi ko na sasagadin ng todo. Hindi ko na sasaidin ng sutong ating battery, ano? Hindi naman siya uminit. Hindi naman uminit yung ating active balancer, tsaka yung battery hindi naman siya uminit. Pero hindi ko na sasagadin to. 2 hours. Siguro kaya to mga 3 to 4 hours baka kayanin pa to. Pero 10 volts na kasi yung battery. Kaya hindi ko na siya sasagadin.